Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. May dala tayong suliranin, bagabag ang ating kalooban. May mga pangamba tayo. Tayo ay nagmula sa isang magulong sitwasyon. Ang lahat ng ito para sa Diyos ay magbubunga ng kapayapaan at katubasayan. Ang inihiling ng Diyos sa atin ay tayo ay magtiwala sa Kanya. Bahagi ng pagtitiwala natin sa Diyos ay ang pag-amin sa ating mga nagawang pagkakamali at pagkukulang. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na pinili namin ang alitan, ang away, kaysa sa katotohanan at kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon po na kami ang nagsimula ng hidwaan at hindi naging kasangkapan ng kaayusan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon po na kami ang naging dahilan ng pagkakasala ng iba, kaysa pakikipagkasundo sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkeyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng tubig, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak lamang ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon sa Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala nang makain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dinig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malalaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat, o aking tagatulong, tagapagligtas. Panginoong Diyos, huwag ka nang magduwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi.
Iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban sa mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Parang napakahirap tanggapin ang sinabi ng Panginoon sa linggong ito. Naparito ako hindi para sa kapayapaan, kung hindi para sa kaguluhan na sinisimbolo ng apoy. Naparito ang Panginoon hindi para pag-isahin, kung hindi sa isang pamilya, paghatiin ito. Sa 5 miyembro ng pamilya, 2 laban sa 3, 3 laban sa 2. Ang mga anak na lalaki, lalaban sa kanyang
tatay, yung anak na babae, lalaban sa kanyang ina, yung mga manugang, lalaban sa mga biyanan. Parang ang hirap pong tanggapin. Pero ito po ay pagsasalarawan ng Panginoon ng mensahe niya ng pagbabago. Ito po ay sumisimbolo sa pangyayari na magaganap sa kanyang balita ng pagbabago. Tama ba ito na isipin? Tama po. Dahil walang walang kapayapaan ang hindi nagsimula sa kaguluhan. Walang kaayusan na hindi dumaan sa kaguluhan. Yan po ang totoo nito. Makikita po natin yan sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Halimbawa na nga lang po sa ating kalikasan. Hindi po ba kailan tayo nakakaalanghap ng sariwang hangin dito sa kalunsuran? Kailan po natin nakikita ang mga bituin sa langit sa sa oras ng gabi? Kailan? Pagkatapos ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, magulo, nakatatakot, malakas na buhos ng ulan, malakas na hangin. Pagkatapos ng sunod-sunod na bagyo na kamakailan ay nangyari po sa atin, hindi ba parang tila nakaramdam tayo na medyo malinis yung hangin na ating nilalanghap? Pag tumingin tayo sa gabi, parang malinaw na malinaw yung mga bituin. Walang masyadong smog, usok sa ating himpapawid. Ito ay patunay po na ang kaayusan, ang kapayapaan, yan ay dumadaan talaga sa kaguluhan. Ang kapayapaan na hinahangad natin, dadaan at dadaan sa mga panahon o sandali na may gulo, nakalilito. Ano? Halimbawa na lamang po, di ba, yung mga pananim natin o yung mga bulaklak. Bago yan umusbong na isang bulaklak, bago ang mga palay natin ay lumantad, dumaan yan sa iba't ibang dumarang yan, ika nga, sa iba't ibang temperatura, sa iba't ibang mga weather situation. Pagkatapos noon, saka lalabas ang bulaklak o yung mga ani na palay natin. Patunay lamang po na totoong maging ang kalikasan natin, nagtuturo sa atin na ang kaguluhan, kalituhan, yaang pong lahat ng iyan, sa bandang huli ay magbubunga ng maganda, kaayusan at kapayapaan. O tingnan na lamang po natin sa ating mga buhay. Kailan po tayo parang nakaramdam na tayo ay payapa, na tayo malinaw sa atin ang mga pangyayari? Kailan tayo nakakaramdam na naging maayos yung ating iniisip? Nung nakita natin na malinaw ang ating buhay. Nangyari po yan pagkatapos na tayo ay dumaan sa away-away, sa pagkabigo, sa pagkawala ng mga tao na malapit sa atin. Pagkatapos na ikaw ay nakaranas ng pagtatraidor, halimbawa, pandaraya, ng kawalan. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, parang mas naging matalino ka na. Mas naging tanggap mo na yung mga bagay. Mas naging naiayos mo na ang buhay mo. Mas nakita mo na kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Sino ang iyong pinagkakautangan ng loob. Naging mas maayos ang iyong pananaw sa buhay. Pero nangyari lamang iyon pagkatapos mong dumaan ng pagkabigo, ng sakit, halimbawa, ng kalungkutan o ng kahinaan. Kung babalikan po natin ang ating salita ng Diyos, yung panahon ni Moises, di ba? Bago makarating sa lupang pangako ang mga Israelita, dumaan sila sa 40 taon ng paglalakbay sa disyerto. Dumaan sila sa gutom, pagkauhaw, takot, pagkahapo, na tila sumusuko na sila sa Diyos.
Pero pagkatapos ng mga taon na iyon, humantong sila at natanggap nila ang gantimpala ng lupang pangako para sa kanila. Si Jesus mismo, ang ating Panginoong Jesus Nazareno, hindi pa dumaan muna siya ng paghihinagpis sa hardin ng Gethsemane. Hindi ba, sabi nga sa Ebanghelyo, si Jesus sa hardin ng Gethsemane sa gabi na bago siya arestuhin, hulihin, umiiyak siya doon sa hardin ng Gethsemane na parang patak ng dugo yung kanyang mga luha. Dumaan siya doon, no, sa kalungkutan, hapis ng hardin ng Gethsemane bago dumating ang bagong umaga ng kapayapaan, ng tagumpay, ng buhay, pag-asa sa linggo ng pagkabuhay. Maging ang ating Panginoon dumaan sa ganitong katotohanan at realidad. Kaya mga kapatid, sa sandaling ito, kung pakiramdam po ninyo, naroroon kayo sa punto na gulong-gulo kayo, takot na takot kayo, litong-lito kayo sa buhay. Kung sa mga sandaling pong ito, sa mga araw ito, nakakaramdam kayo ng hirap, na parang nandun kayo sa gitna ng bagyo. No? Kung narariyan kayo sa puntong ito, huwag kayong mag-alala. Hindi po tumatagal ang bagyo. Natatapos at natatapos ang bagyo. At ang lalantad sa atin ay ang bahaghari ng bagong umaga, ng bagong simula, ng bagong buhay. Kahit po sa kaguluhan ng ating buhay, kumikilos at kumikilos ang Diyos. Kahit po ang ating kaguluhan, mayroon pong kahulugan. Sapagkat ang Panginoon ang nangangako sa atin. Tandaan po natin, ang kaguluhan, takot, totoo po yan. Hindi natin maikakaila. Ang kabigatan sa buhay, totoo po yan. Problema, totoo po yan. Pero isa rin po ang sigurado, ang kapayapaan, ang kaayusan na susunod dito. So tama po, nagdala si Jesus ng krus. Pero sa bandang huli, siya po ay babangon at babangon para sa isang bagong simula, bagong buhay, at para sa isang buhay na walang hanggan, nakalaan para sa atin. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataon-tao siya, lalang Espiritu Santo. Ipinanganak si Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nagbubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang iyong pag-ibig, Ama, na aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang siyang nagtutulak sa amin tungo sa mga radikal na pagpapasya at pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin, Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan
sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Maantig nawa ng iyong labis na pag-ibig, Ama, ang aming mga pinunong pambansa at lokal, at piliin nila ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan, saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumagunawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat kasapi ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. O Diyos naming Ama, sa pagkakatawang tao, paglilingkod, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, ipinamalas mo ang iyong layuning mahalin at tubusin kami. Tulungan mo kaming masalamin ang parehong pagmamahal sa isa't isa upang kami rin ay maging aktibong tagapamagitan ng iyong pakikinig at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago
ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ano pa man ang ating naging nakaraan, ano pa man ang ating pangkasalukuyang kalagayan, tayo pa rin po ay inaangkin ng Diyos bilang kanyang mga minamahal na anak. Kung kaya't sama-sama at magkakapatid tayong tumawag sa ating nagmamahal na Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nais po nating
tanggapin ng formal ang mga seminarista po. 7 po silang seminarista mula sa San Jose Seminary na sila po ay mayroong parish, no? BEC immersion sa semestring ito. So sila po ay 7, kaya wag po kayo magugulat kung may mga magagandang lalaking mga seminarista na makakaharap o makakasalubong nyo doon sa ating mga barangay, sa community, at maging dito sa ating simbahan. So let us welcome our seminarians from San Jose Seminary. Palakpakan po natin sila. Ayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming walhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.